Oh, ito pa, may karagdagang galit. Meron na naman. Si Javi Benitez. Unang-una po, bakit may speaker ang speaker ng house? Mana sa pinsan niyan eh. Weak din yan. Alisan mo ng pera yan. Hindi na mabubuhay yan. Di ba? Ito ang sabi ng iba. Ang isang tao na talagang marunong sa negosyo, alisan mo ng pera, gawin mo mahirap bukas. In 1 month, in 1 year, milyonaryo ulit. Hindi dahil sa pagnanakaw ha, dahil may alam sa pagdating sa pera. Na legal, hindi pagnanakaw. Ito, wala talaga yan. Weak yan. Nagkataon Romualdez ang apelyido. Tayong bansang Pilipinas, ang laki po ng problema natin sa idolatry. Mapapolitika, mapareliyon, mapakaibigan, mapaeskwela, ang laki po ng problema natin sa idolatry. Ganyan tayo tumingin eh. Ay maganda apelyido, boto. Ay sikat yung apelyido, boto. Kasi nga uulitin ko, hindi tayo tumitingin sa resibo. Tumitingin tayo sa apelyido. Pero alisan mo ng pera yan ngayon, hindi na babangon ulit yan. Alisin mo apelyido niyan at pera, wala na yan. Bakit? Weak eh. Hindi, kaya nga siya speaker. Hindi naman siya speaker dahil sa budget lang. Hindi naman siya speaker dahil sa flood control projects lang. Speaker siya ng House of Representatives. Kaya sabi nagtataka, bakit pa may speaker ang House? Bakit may speaker ang speaker ng House? Di ba? Kasi ginawa si Barbers na speaker eh, ng House. Pero sa totoo, hindi siya speaker ng House. Pinalitan niya ito si Abante ni Barbers na speaker ng House. Hindi, sa totoo, hindi po sila speaker ng House. Speaker sila ni Speaker Romualdez. Kaya ang weird, di ba? Bakit? Weak. Marami nga nagsasabi, bobo raw to. Sa mga tanong-tanong nyo sa loob ng mga, kung may kayo makakilalang congressman, tanong-tanong nyo. Hawak lang niya pera, kaya maraming sumusunod. Ay nga sabi di ba? Ng pera, power yan. Susundin yan. Oh. Kahit yung matatalino, mahahawakan ng bobo, basta may pera. Ganyan na po ang kalakaran sa Pilipinas ngayon. Hindi lang tayo may problema sa idolatry. May problema rin tayo pagdating sa pera. Oh. Ang weird, di ba? Parehas sila magpinsan. Bobo, tsaka weak. Diyan pa lang kitang-kita mo na eh. May ganyan. Kaya ba nitong humarap? Gaya ng pagharap ni PRRD noon dati? Nang walang binabasa? Parehas sila magpinsan. Haharap sa media. O ang haharaping media, isa lang. Hindi pa live. Bakit? Controlled environment. Hanggang dyan lang po yung magpinsan na yan. Sa controlled environment. Pag kayong live na, wala. Yung marami nang nagtatanong na media, wala. Kaya nga kahit controlled environment, hindi siya makapagsalita eh. Kaya kailangan pa niya ng speaker. Ngayon lang nangyari sa history ng Pilipinas na ang speaker ay may speaker pa. Pambihira, no? Ang kalokohan niya, no? Ito ang fake news ng Rappler. Kasi nagbalita ang Rappler na nakapinger daw. Habang kumakanta si Robin Padilla at ininsulto pa ang mga Muslim. Naka-finger daw, naka-dirty finger. Meron bang clean finger? Sige, naka-dirty finger daw. Eto, nag-apologize ang Rappler. Sabi nila, Rappler deeply apologizes to Senator Robin Padilla and to the Muslim community for posting a video which carried the caption,
alleging a vulgar hand gesture. Yung ngayon nakapinger, nakaganon daw. Hindi nakaganon. Alam mo problema sa inyo, Rappler? Ha? Sa totoo lang. Kasi tuta kayo, di umano ni Tambi. Ang laki ng problema natin sa flood control. Ha? Naging tuta na rin kayo ni Marcos. Andyan ang problema eh. Ang laki ng korupsyon nangyayari sa bansa. Nakapokus kayo kay Robin Padilla na alam naman natin na maka-Duterte. So yung maka-Duterte, galit ang Rappler. Anong klase kayong media? Magbalita kayo ng tama. Huwag kayong fake news. Oo, nag-apologize kayo. Kaya lang ang problema nyo mauulit-ulit. Bakit? Hindi kayo nakatingin sa balita eh. Hindi kayo nakatingin sa katunayang nangyayari sa bansa. Bakit hindi nyo ibalita yung nangyayari ng korupsyon sa baha? Pati dirty finger pinansin ninyo. Ano kayo, grade school? Sino pa bang pambira? We are adults here. Meron pa bang nagdi-dirty finger sa mga professional? Meron pa bang nagdi-dirty finger sa matatanda? Para naman kayong ay, dinerty finger niya ako. Ito sa'yo. Pakyo ka. Hindi po ako nagbumura. Kasi inaano ko lang, kailangan ko ma-express. Diba? Ganyan sila eh. Ay, dinerty finger ako, ikaw din oh. Parang bata. Diba? Isipin mo, napansin nyo yun? Ano tingin nyo sa baha? Tahimik kayo? Ako'y nagtatanong lang. Diba? Hindi ko kasi sinusundan to. Hindi ko alam kung binabalita ba nila yun or hindi. Pero sana doon kayo mag-focus. Hindi na kayo nakaalis sa Duterte eh. Kaya kita nyo, ang babaw nyo. Media na concern sa dirty finger. Sabaw kayo talaga, Rappler. Sabaw. Sabi niya, we take responsibility for unclear communication in the newsroom that led to the posting of content that was still being verified. The video was immediately taken down. Hindi lang naman yung nagkaroon kayo ng confusion. Uulitin ko. Kasi ang focus ninyo, Duterte. Kung nakita nyo nakaganyan si Bam, ibabalita nyo ba? Hello? Kung nakita nyo nakaganyan si Kiko, mapupuna kaya nyo? So this is not a mistake. Ang mistake, bias kayong media. We would like to assure our Muslim brothers, sa Muslim kayo ngayon natakot. Mawalan kayo ng viewers. And sisters, that there was no intention to put any sector or faith group in a bad light, and that we are strengthening our internal processes to avoid mistakes like this in the future. Ayan, naayusin daw nila yung kanilang internal at yung kanilang mga balita na kailangan nagbe-verify. Hindi. Simple lang naman yan. Huwag niyong politikahin ng Duterte. Patas ang tingin ninyo. Mapa Bam Aquino, mapa Lenny, mapa Duterte, mapa BP Sara. Tingnan niyo yung anong balita. Magbalita lang kayo. Hindi kayo magkakamali. Hindi kayo magkakamali ng ganyan. Kasi ang mali dyan ay dahil sa pagiging bias ninyo. Next topic po. Ito po, binalita dito sa Manila Standard. Okay, the point man. Kung sa basketball may point guard, ngayon may point man. Pambira.
Okay? Eto na po, pag-usapan natin ang sabwatan, magkasabwat sa pera, sa korupsyon, Sandro Marcos at Tambaluslos, di umano. O, pag-usapan natin 'yan, ha. Ito yung, diniscuss diyan sa Manila Times. Si Deputy Secretary Sofonias Ponyong Gabonada ng Kamara ay tinuturing na point man ni Speaker Martin Romualdez. Ano yung point man? Ha? Si Stephen Kerry ba yan? Oh. Inuugnay siya sa pag-institutionalize at pagpolitika ng mga programang AKAP, AIX at TUPAD na umano'y napapabor lamang sa mga kaalyado ng speaker base sa kanilang ipinapakitang katapatan. No, yan. Siya na po ang nagdidirect. Ito, ha? I-connect po natin ito kay Sandro. Mamaya, relax lang kayo. Iisa-isahin natin. Si Gabonada, okay? Siya yung yung programang AIC, siya namimili kung sino sa mga congressman. So, eto, sinasabi ko, ini-interpret lang natin, ang binibigyan lang natin ng komentaryo yung binalita sa The Manila Times. Kung ito ay totoo, alam ito ng mga congressman. Kapanawagan sa congressman, totoo ba ito? Okay? Tuloy tayo. Kinakailangan dumaan sa opisina ni Gabonada ang mga kongresista para makakuha ng pondo para sa kanilang distrito. So in short, ako si Gabonada. Hoy, hindi ka sip-sip sa bossing mo. Ha? Mano ka? Mano ka? Halik puwet. Halikan mo ang puwet ni Tambi. Pag hindi, wala kang pondo. Yan. Okay? Si Gabonada po yan. Inuugnay din siya sa pagdidikta sa mga inhinyero ng DPWH. Ito na, mga district engineer. Kung kanino dapat ibigay ang mga kontrata kahit pa natapos na ang bidding process. Ayan. Naalala nyo, pagka merong may project sa DPWH, may bidding yan. So kahit halimbawa, ikaw, nanalo ka sa bidding. Kailangan dumaan ka sa opisina ni Gabonada. Alam nyo anong importance ni Gabonada? Kay Tambi? Okay? According sa pahayag na ito, hanapin nyo na lang. Kasi para malinis si Tambi. Hindi siya humaharap. Ang humaharap si Gabonada. Hindi si Tambi. So malinis siya. Yan yung sinasabi. Ganyan maglinis. Hindi haharap. Kaya sasabihin, ako hindi ako involved dyan. Ba't ang daming pera nito? Kaya, house. Ha? Imbestigahan nyo to si Gabonada. Kayong mga senador. Imbestigahan nyo to si Gabonada. Lalabas yan. Bakit siya nagre-release? Bakit meron nang nanalo sa bidding, kailangan dumaan sa kanya? Ayon sa mga ulat ngayon ay namumuhay siya ng marangya. May mga designer clothes, luxury SUVs at high-end na tirahan. Wow! Kaya kayo ba sa Forbes? Sinisiguro nyo na kayo ay hindi masusugod kasi sasabi nila, magtatalaga kami ng maraming pulis sa Forbes, ay ganito, sa mga ganitong subdivision. Bakit? Diyan nakatira ba? May mga nakatira ba dyan na mga magnanakaw? May mga magrarally. Bakit sa Forbes? Ba't kailangan yung bantayan yung mga malalaking subdivision? Ba't hindi kayo magpunta dyan sa Barangay Commonwealth? Sino mga kurap ang nakatira dyan sa mga malalaking subdivision? Parang diskaya, no? Samantala nga mga Pilipino nalunod sa baha. Nagkasakit sa baha. Nabagsakan ng bubong dahil sa bagyo. Dahil yung lugar nila, binaha, gumuho ang lupa. Pero sila, naka-luxury SUV at high-end na tirahan. Meron siyang high-end na tirahan, luxury SUV kahit nagsisimula lamang bilang ordinaryong empleyado. Wow. Parang teacher, no?
May mga congressman, 'di ba? Dati teacher lang, sa tricycle lang. Ngayon magagarang relo, handbag, artista van, etc. Ganyan ang mga Pilipino. Ituloy po natin. Noong 2023 napaulat na mas mataas ang performance rating ni Gabonada kumpara sa mas matataas na opisyal sa Kamara. Dinoktor yan. Inuugnay siya sa pagbabalik ng dalawang dating opisyal na nasibak. Ito, may dalawa. Attorney Joey Domingo at Thea Uy. Ayan ha. Ito po. Papakita ko po sa inyo itong picture na ito. Teka muna. Wait. Meron akong ipapakitang picture sa inyo. Ito sila. Ito po yung mga inuugnay kay Gabonada. Kasi si Gabonada, siya ang nagbalik dito sa dalawa na nasibak. Bakit ibinalik? Tuloy natin. Inuugnay siya sa pagbabalik ng dalawang dating opisyal na nasibak. Si Attorney Joey Domingo. Umano'y nangongolekta ng 20 to 30% komisyon mula sa mga kontraktor. Okay, kontraktor ka, may 20%. Kunwari, Diskaya. Example lang po ito. O kunwari, kontraktor, Coach Oli. Pengi akong 20% sa akin. At ito ang karugtong niyan. Naiulat na kinuha siya bilang staff sa tanggapan nino? Ni Sandro Marcos. Okay? Sa buhatan na itits. Yung 20-30%, ngari ako si Kong, o kayo si si Attorney Domingo. Ito 20-30% sa'yo. Staff ngayon ni Sandro Marcos. Ano meron? According dun sa balita yan ha. Sa balita po yan. Ini-interpret ko lang ng Manila Times. Punta naman tayo kay Thea Uy para magkamukha sila. Ha? Para magkamukha kayo. Oo. Saan kaya kayo tama kaya itong editor kong nilabas ang picture? Ba't magkamukha? Magkapatid ba ito o parehas ang umayos ng ilong? Ay, umayos ng ilong. Hindi ko sinasabing inaayos. Baka yung nose line, makeup lang, hindi inaayos yung ilong, hindi nagpaturok ng cheeks, makeup, okay? Hindi po salamat doktor ibig ko sabihin, okay? Tuloy po tayo. Sino to si Thea Uy? Dating assistant secretary din. O si Domingo, dating undersecretary. Tuloy, inakusahan din ng parehong gawain. Pareha sila. Kalaunay, kinuha rin bilang Chief of Staff ni Representative Bieda. Kasawa naman ang kumuha. Nakikita nyo na yung ugnayan. Nakikita nyo na, ha? Yung ugnayan. Ng sabwatan. Diba? Kumukuha ng 20 to 30%, di umano. Kaya ulitin ko, dapat imbestigahan nyo itong mga senador. Saan sila kumukuha ng pera? Imbestigahan nyo rin itong mga sa House. Kasi yan tinuturo dito, nitong balita, silang dalawa. Tuloy, ang dalawa ay sinasabing namumuhay na ngayon ng bongga. May mga mamahaling gamit, Hermes, Chanel, Dior, at noseline. Uy, pambihira. Hindi kasama yung noseline. Bakit ba mainit ka sa mga nose job? Hindi po yun. Ano ba ito? Nagkamali ata yung editor ko ng sulat. Bakit pati ang galit ata sa noseline. At tirahang milyon ng halaga. Binibigyan diin ng artikulo ang laki ng kapangyarihan at impluensya ni Gabonada na umano'y kayang paikutin pati ang mga desisyon na may kinalaman sa anak ng Pangulo. Diba? Nagsasabuatan. Ganyan po katindi. Tuloy din natin.
Magtataka rin ang manunulat kung bakit hindi nababanggit si Gabonada sa mga pagdinig sa Senado, kahit umano'y malalim ang kanyang papel sa mga proyekto ng gobyerno. Yan na po. Okay, eto yung tanong ko. Dapat mga senador, imbestigahan nyo 'to. Calling Robin Padilla, gusto mo ba bang i-message kita? Hindi, hindi, joke. Bato, Bongo, imbestigahan nyo 'to. Ha? Marcoleta, I mean, ang may silbi. Hindi, pakiimbestigahan. Ha? Eh wala naman tayong aasahan diyan kay Lacson. Wala naman tayong aasahan kay Tito Soto eh. Ewan ko lang kung maiimbestigahan 'to, kung sino man magpatawag dito. Eh dapat kasi napaka-powerful ni Gabonado ha. At ito yung ano, ito yung The Manila Times nilabas, okay? So, ito 'yan. Alam nyo ba si Attorney Domingo, ngayon, kanina pinakita natin na tumatanggap ng pera sa contractors ng dating nagtatrabaho as USEC. Tinanggal na nagtatrabaho ngayon sa opisina, staff ni Sandro Marcos, ay abogado rin ng nag-aakusa kay Pastor Kibuloy na si Amanda. Nako-connect nyo na. Yan ang problema sa Pilipinas. Akala mo, kung makapag-akusa sila, malilinis sila. Isipin mo yung nag-aabogado kay Amanda na alam natin fake news yung sinasabi ni Amanda dahil yan ang sinasabi ng KOJC, pati yung tanim witness ni Risa Ontiveros. Sinabi, peke lahat ng mga sinabi ni Amanda. At sinong abogado nun? Yung humihingi di umano ng 20 to 30% sa mga kontraktor. Pagko-connect nyo na. Kaya itong bansa natin, walang mangyari-yari. Dahil pati witness, peke. Investigasyon, peke. Pati ilong, peke. Pati project, peke. Ghost project. Pati bait-baitan, peke. Pati presidente natin, peke. Kasi si Romualdez ang presidente. Puro peke. Pati witness. Tanim witness si Risa Ontiveros di umano. Sinuhulan. Binayaran yung witness, pinatira sa condominium niya. May investigasyon po dyan. May mga proof pong ilalabas patungkol dyan. Wait lang nyo. Kasi sasampahan ng kaso yan. Ngayon, anong koneksyon? Kaya sinisira nila si pastor. Dahil alam nila papalag. Dahil alam nila, higit sa lahat, na hindi nila kayang bayaran, Duterte. Siya po ang pinakamalapit na tao kay PRRD bukod dun sa mga kamag-anak. Kaya po sinisira. Kasi talagang gustong gabain ng Duterte. Nako-connect nyo na. Kaya alam natin, yung mga testigo, peke. Kita mo na, nakita nyo yung lifestyle nila? Hindi po ako nagsabi niyan. Manila Times. Ano mga senador, magpapakainutil kayo? Hindi nyo imbestigahan to? Kayo mga congressman, hindi kayo, ikaw, bago ka, Lacson. Ano ka, display dyan? Patawag mo to. Diba? Kung guilty sila, dapat parusahan. Kung hindi, kailangan pa rin silang imbestigahan. Kasi bakit biglang yaman? Bakit ang powerful ni Gabonada? Napapagdugtong na, di ba? Ewan ko sa inyo. Kung kayo magpapatuloy magiging inutil. Pero kami, tatandaan ninyo, nagre-research kami.
Tandaan nyo yan. Hindi namin kayo titigilan. Hanggat yung mga kumita sa flood control projects, maparusahan o makulong. Huwag niyong niloloko ang taong bayan. Habang nalulunod ang mga Pilipino, kayo nagpapakasasa dyan sa luxury bags nyo, dyan sa magagarang tirahan nyo, at dyan sa mga magaganda nyong ilong. Ito, pag-usapan natin yung uniform men natin, galit na. Ito yung sinasabi ni PRRD noon eh. Hanggat hindi po gagalaw mga sundalo at mga pulis, walang mangyayari. Sabi, Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned AFP and PNP, retired officers, UP Vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte. Mag-resign ka bilang Speaker of the House because of the following reasons. So pinagre-resign siya bilang Congressman at bilang Speaker. Ano ang dahilan? Ito po ang sabi nila. With 15.589 trillion national government debt as of August 2024, you do not care at all if the Philippine government will become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.352 trillion budget for 2025 against a 2025 project supportable national revenue. Grabe. Wala siyang pakialam. Obviously, summary niyan, wala siyang pakialam kung magkautang-utang tayo. According sa mga PNP at AFP, mga kapulisan, mga sundalo, kahit na po magkautang-utang tayo, kahit na masaid na po ang dugo natin, kahit maubos ang pera ng taong bayan, wala siyang pakay. Kasi nakapagsubi na yan. Diba? Kung susundan natin itong sinabi ng mga pulis natin, talagang matindi talaga ito. Pangalawa, you squandered 26.7 billion from the AKAP of DSWD on fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Yung PI na yan. Yan, eto mismo, kausap ng Banateros, kami palang tatlo sa Banateros, kausap namin si PRRD. Galit siya dyan sa lintik na PI na yan. Sobrang galit siya dyan. Alam niya, merong plano. Dahil ito si Tambi, hindi kayang manalo as president. Hindi niya kayang manalo ng patas. Diba? Ayaw niya ng kalaban. Kaya pinilit niya yung PI na yan. Nagbibigay ng pera. Anong nangyari? Pera pa ng taong bayan. Ang ginagamit ay AKAP. Pangatlo, you failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Alam nyo, itong corruption na yan, talaga pong ang pinakamalaking problema ng bansang Pilipinas. Kasi kung tutuusin, may pera tayo eh. Ang laki ng nakukurap nila. Could you just imagine kung hindi nakukurap ang pera natin? Yung mga ibang namatay, posibleng buhay pa ngayon. Yung ibang walang trabaho, may trabaho ngayon. Yung mga naghihirap na Pilipino, mayaman ngayon. Bakit? We have the money. May pera tayo. Kaya lang inuubos ng mga lintik ng mga politiko. Isa na po ito. Di umano, according sa mga pulis at sundalo, itong si Tambaluslos. Eto pa. Aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI
costing 1.25 billion. Nakakapag-donate pa. Under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money. Based on the foregoing observations, we want you out of the House. Yan. Ito importante. Please kindly share and pass on para malaman ng taong bayan at ng buong sambayan ng Pilipino. Ito na po. Ito ang sinasabi natin. Kanina lang may malakihang rally. Tapos bukas daw at mamaya ay magkakaroon ng malakihang rally. Sunod-sunod na po ito. Ha? Hindi na to maaawat. At pati pulis at sundalo sumusuporta na pinagre-resign ka na, Tambi. Mahiya ka naman sa balat mo. Yung iba, bahid lang ng korupsyon. Kahit maliit lang. Nagre-resign. Yung iba nga nagsuicide eh. Hindi ko sinasabing mag-suicide ka kasi hindi ko sinusuportahan yung ganong klaseng aksyon. Pero ang suportado natin, mag-resign ka, animal. Lumayas ka na dyan. Wala ka ba talagang kahihiyan? Hindi ka ba napalaki ng mga magulang mo? Pambira namang buhay ito. Hindi ka napalaki ng maayos? Paano kayo yumaman ng ganyan? Wala kang manners. Mag-resign ka na. Pero kung gusto mong linisin ang pangalan mo, alam ka kay Bongbong Marcos. Magsalita ka na rin. Kasi inuunahan ka. Ay, sinasabi ko sa iyo. At posibleng alam mo rin. Pero sasabihin ko ngayon para malaman na ng taong bayan. Nilalaglag ka na ng pinsa mong si Bongbong Marcos. Sa katunayan, pinapatanggal ka ng speaker. At alam namin, alam mo yun. Ikaw, mananahimik ka pa rin ba? Unahan ng laban ngayon. Ang laban ng Marcos, tatandaan mo, unahan at plastikan. Kunwari, kakampi mo sila pero hindi. Ginawa nyo kay Sara yan eh. At hindi ka bobo. Alam kong alam mo yun. So kailangan kumilos ka na. Pero mga kababayan, i-share nyo po itong ano na to itong pagpanawagan ng mga pulis. Mag-igay na po tayo. Pati kayo mga OFW. Alam nyo, marami nang nagrarally. Kahit po baka pag-rally kayo o hindi kayo makapag-rally kasi kayo OFW, yung iba naman may trabaho. Mayroon tayong magagawa para sa bansang ito. Let's do our part. Kung hindi ka makapag-rally, mag-post ka na mag-post sa social media. I-share mo tong mga ito. Diba? Manawagan ka na mag-resign si Tambi. Karapatan nyo yan. Kahit kayo mga nasa ibang bansa. Diba? Tulong-tulong na po tayo. Wag na po nating tigilan ito. Ha? Itong patungkol sa isa lang po itong flood control projects. Yung insertions, problema na natin. At ang nakakaasar nito, alam mo may perang involved. Bakit? Grabe. Nakasambulat na sa pagbumuka ng mga congressman si Tambi at si Saldi magkasabwat at may korupsyong nagaganap, di umano. Pero pinagtatanggol pa rin. You know that there is money involved. Ang hirap tibagin. Pansinin nyo. Ngayon lang nangyari sa balat ng Pilipinas, sa history ng Pilipinas, na ganyang kahirap tanggalin ang isang may anomalyang ganyang kalaki. Parehas record yun. Anomalyang napakalaking korupsyon, tapos napakahirap tanggalin. Napakahirap. Ang dami pang nagtatanggol. Even the Senate President. Ngayon, pati si Lacson. Di ba? Oh, ang hirap. Ang lakas, di ba? Magtataka ka na lang.
ano ang totoo na kukuha nyo kay Tambi? Ako alam ko. Ako alam kong alam nyo rin. Mamaya po, pag-usapan natin yung sabwatan ni Sandro at ni Tambi. Pero bago yan, huwag pong kalimutan, mag-like and subscribe. Dito muna tayo kay Claire. No, kinakabahan na si Claire. Sabi niya, government wants no Indonesia. Like protest against flood projects, Palas. So ang ibig sabihin ni Claire, ayaw ng palasyo, ayaw ng Malacanang, ayaw ni Bangag na mangyari yung nangyayari sa Indonesia pati sa Nepal. Dagdag na natin, mas matindi yung sa Nepal. Yung nangyari sa Indonesia na protesta. Grabe, no? Talagang yung kanilang mga lideratong mga korap talagang pinagsusunog. Anyway, of course, ayaw ng palasyo yan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit kayo kinakabahan? Kasi involved kayo dyan. Hindi po pwedeng malinis si Marcos sa flood control. Siya ang alam niya yung insertion eh. Bakit niya pinirmahan? Kaya nga ang problema nasa Congress eh. Hindi mo mapatanggal si Tambi. Ano pinatanggal mo si Chis Escudero? Pambirang buhay ito. Bakit? Kasi magdedire-diretso. Ayaw nilang suportahan si Diskaya. Itong maglolo, itong magtsuhing Soto, instead na mag-focus doon sa mga sinasabi ng Diskaya, kinukontra pa. Bakit? Kasi isusunod ang Malacanang. Ano kayo? Hawak din kayo ni Tambi? Kaya ayaw to ng Malacanang yung nangyari sa Indonesia? Ayaw. Kasi involved sila dyan. Yung galit ng tao, nakikita nyo yung rally, kadamay po sila dyan. Kinakabahan na yung mga yan. Kinakabahan na to si Claire. Kasi nakita nila eh. Yung nga pulis di ba, at sundalo, pinagre-resign na si Tambi. So, magsusunod-sunod na yan. Si Chanco nagsalita, ito si Kiko Barsaga, may dagdag pa. Ang dami na. Pati ito di ba si Magalong? Marami. Mamaya papakita ko sa inyo, meron pang dumagdag. Iisa-isahin na yan. And definitely, it's impossible na malinis ang Malacanang dito. It's impossible. Di ba? Directly or indirectly. Sabi ko nga, kahit ba sabihin nating wala kang kasalanan, hindi ka inosente, ikaw presidente. Nagamit ka. Kung nagamit ka nga, kung hindi ka nakinabang, which I doubt. But for discussion purposes, kahit inosente ka, kasalanan mo yan. Tanga ka ba't mo pinirmahan? Simple lang yun eh. Alam mong mali kinonsinti mo. Akala nyo malulusutan nyo. Wala kayong magawa sa bagyo wala kayong magawa sa baha. Alam nyo hindi kayo makakalusot, kaya nagtuturoan kayo ngayon. Kaya ngayon, kinakabahan. Yan ang totoong dahilan niyan. Di ba? Next topic po. Ito naman. Si Tambaluslos pala ang presidente natin ngayon. Si Tambi pala. Sabi ko sa inyo, si Tambaluslos ang presidente, hindi si Bongbong Marcos eh. Ito, another post. Bagong-bago, mainit-init pa na post ni Congressman Kiko Barsaga. Oo, BBM Sara Unity ako dati. Naku, nalintikan na. Ang dami talagang nabudol. Malay ko ba na si Martin Romualdez ang uupong presidente? Ang ganda ng hashtag. Philippines versus Romualdez. It's about time. Panawagan nyo to. Philippines versus Romualdez. Kung kayo ayaw nyo maubos ang pera ng Pilipinas, i-hashtag nyo yan. Okay? Ito, may another lusot. Ako po, hindi ko po sinuportahan. Paalala lang po para doon sa mga bago nating viewers. Hindi po tayo naninisi. Ako'y nagpapaalala lang po. At i-remind ko po kayo doon sa hindi nakakaalam, hindi po namin sinuportahan si BBM.
Ang sinusuportahan namin Duterte, si PRRD. Okay? Nakinig po kami kay PRRD. Anong sabi ni PRRD? Bangag yan. Weak yan. Tanong, tama ba si PRRD? Kayo na sumagot. Bangag nga ba? Weak nga ba? Ah. Yan kitang-kita mo bakit si Romualdez ang presidente. Kasi ito, bagong ano to pwedeng magamit ito ng mga nabudol o kaway-kaway sa mga budol. Katuwaan lang po, hindi ko po kayo sinisisi, uulitin ko, nagpapaalala lang. Kasi ang mga excuses ng mga nabudol, hindi naman Ang sinuportahan namin si BP Sara. Ayan ang excuse number 1. Excuse number 2. Kasi akala namin continuity. Excuse number 3. Akala namin, ito dagdag. Ito yung dagdag na pwede nyo gawing excuse. Akala namin si BBM ang uupo. Yung pala si Romualdez. Kaya naman, uulitin ko for the end time, hindi ko po sinisisi yung mga nabudol dahil may mga kaibigan din ako nabudol. So I hate to say we told you so. Hindi ko po kayo sisisihin. Nagpapaalala lang. Ano po ang hahanapin natin sa isang kandidato? In preparation for 2028 kasi kaya naubos ang pera natin, nagkamali ang mga kababayan natin sa pagboto. Ang daming nanakaw na pera dahil marami rin tayong kababayang nakamali sa pagboboto. Sino ba dapat ang iboboto? Ang lagi niyong tatandaan, may resibo. Yun na po, doon pa lang tapos na. May ebidensya ng magaling na public servant. Isa-isay natin. Anong unang sabi? Sinuportahan lang namin si BP Sara kaya sinuportahan namin si BBM. Doon kayo nagkamali. Kasi kung tiningnan nyo may resibo, wala pong resibo si BBM. Gets? Wala namang nagawa yan sa bayan nila Nung senador ba yan may nagawa sa Senado? Di ba kalat na kalat pa nga? Sinabi ni BBM, bangag at weak. So hindi tayo maloloko. Kahit sabihin ni BP Sara, suportahan. Kahit sabihin ni BP Sara, kung walang resibo, wag iboto. Yun ang bottom line. Resibo. Si BBM. Kahit si Romualdez Hindi ko alam ba't binawoto pa to ng late Sa bagay, walang kalaban. Pangalawa, continuity. Yun ang excuse, di ba? Wag po. Kasi kung nakatingin kayo sa resibo, alam nyo, hindi niyang kaya continuity. Bakit? Wala nang nagawa Weak nga yan, presidente na yan. Tama o tamang-tama. Adik pa nga daw Di umano, sabi ni PRRD. So kung sinearch mo, ni-research mo, yung resibo, yung katunayan, kung maayos ang politiko, hindi ka maloloko doon sa tinatago niyang continuity ng PRRD, ng mga proyekto ni PRRD, di ba? Kasi hindi kaya Pangatlo, akala nyo siya uupong presidente. Yung pala si Romualdez. Bakit? Weak nga. Takot yan, tinan mo. Sabi nila. Bakit weak? Takot na nga sa asawa. Takot pa sa crush ng asawa. Sa crush ng asawa. Takot pa kay John Vic. Di ba? Takot sa Rimulya. Takot pa sa pinsan. Paano upong presidente yan? Ang dali hawakan sa liig. Tapos ka na dyan. So again, nagpapaalala lang tayo sa susunod na eleksyon, ang titingnan nyo yung ebidensya, yung resibo. Hindi kahit prinomote pa yan ni pinomote pa yan ni BP Sara. Kung palpak talaga yan. Kasi lahat naman po nagkakamali. Sa katunayan, nag-sorry pa nga, di ba si BP Sara?
pati siya nagkamali, eh, 'di ba? Pero hindi kayo magkakamali kung titingin po kayo sa resibo.